banyera at isang bag na puno. Handa ng tahaki ng bawat kanto ng mundo, mula sa maingay na syudad hanggang dalampasigan. Hahanapin natin ang ganda. Ang makulay at mayamang kasaysayan naman ng mismong isla ng Boracay ay nagsimula ng matagal na panahon bago pa man ito makilala sa mapa ng pandaigdigang turismo. Ang mga pinakaunang nanirahan dito ay ang mga katutubong Ati, isang grupo ng mga Negrito na namuhay ng may matinding paggalang sa kalikasan. Pinaniniwalaang ang sikat na pangalang Boracay ay nagmula sa mga salitang Ati na Bora, na ang ibig sabihin ay puting bula, at Bokay, na nangangahulugang puti, na kapag pinagsama ay perpektong naglalarawan sa sikat nitong pino at kasing puti ng pulbos na baybayin, pati na rin ang malinaw na tubig nito. Noong unang bahagi ng ika-20 siglo, bago pa ito naging pinapangarap na destinasyon ng mga bakasyonista, ang buong isla ay higit na kilala bilang isang malaking taniman at komunidad ng mga magsasaka. Ang pangunahing kabuhayan noon ng mga lokal ay ang paggawa ng kopra, ang pagpapatuyo ng laman ng niyog upang gawing langis, pangingisda at pagtatanim ng palay at tabako na pinangunahan ng mag-asawang Lamberto at Sofia Tirol na nagmamay-ari ng malalaking bahagi ng lupain. Ang buhay noong panahong iyon ay napakasimple at umiikot lamang sa biyaya ng lupa at dagat. Nagsimula lamang unti-unting makilala ang Boracay sa labas ng Pilipinas noong dekada 70 nang maging isa ito sa mga lokasyon ng Hollywood war film na Too Late the Hero noong 1970. Ngunit ang tunay na naglagay sa Boracay sa mapa ng mga manlalakbay ay ang paglalathala ng libro ng isang manunulat na Aleman na si Jens Peter noong 1978, kung saan buong puso niyang tinawag ang isla bilang isang paraiso sa lupa. Dahil sa paglalarawang ito, pagsapit ng dekada 80 hanggang maagang bahagi ng 70, sumikat ang Boracay bilang isang paborito at lihim na paraiso para sa mga dayuhang backpackers mula sa iba't ibang panig ng mundo. Sa mga panahong ito, wala pang kuryente ang isla, walang sementadong kalsada, at walang malalaking gusali. Ang mga bisita ay natutulog lamang sa mga simpleng nipahod sa ilalim ng mga puno ng niyog, umiinom ng tubig mula sa balon, at gumagamit ng gasera sa gabi. Ang tahimik at simpleng panahong ito ang nagbigay daan sa pag-usbong ng mga unang negosyo sa isla, kabilang na ang pagtatayo ng Bamboo Beach Resort upang magbigay ng masisilungan sa mga dumaraming bisita. Subalit sa mabilis na paglipas ng panahon at pagpasok ng bagong milenyo, dumaan ang isla sa hindi mapigilang malawakang komersyalisasyon. Ang dating tahimik na baybayin ay napuno ng mga naglalakihang 5-star hotel, international na fast food chains at masisikip na kalsada. Naging kilala ang isla hindi lang sa ganda nito kundi maging sa pagiging party capital ng Pilipinas, lalo na tuwing idinaraos ang tinatawag na La Boracay na dinadagsa ng daan-daang libong tao taon-taon. Sa kasamaang palad, ang mabilis at hindi planadong pag-unlad na ito ay nagdulot ng matinding pagkasira sa kalikasan, paglala ng trapiko, at malalang polusyon sa tubig dahil sa mga establishmentong walang tamang tapunan ng dumi. Upang maayos at mailigtas ang isla mula sa tuluyang pagkasira, gumawa ng isang drastiko at makasaysayang hakbang ang gobyerno ng Pilipinas noong Abril 2018. Hi guys, nandito tayo ngayon sa Boracay! Ang ganda ng buhangin, ng pino, oh. Wala siyang mga bato-bato nga, so tama ang cheese max. Ito yung background. Ano? Tanong mo kung bakit? Bakit? Tapos nakapunta na rin kami before sa El Nido. May isang island hopping kami na napuntan. Ganito rin yung buhangin, di ba? Ayun, maganda. Ano, pino. Parang ano, pulburon. Tapos guys, malumot siya ngayon for today's video. Hindi siya madumi, malumot. Ayan. Taglumot daw ata ngayon. So sana in the coming days, medyo mawala siya. Para masarap mag-swim. Pero meron pa rin nag-swim. Yung ginagawa nila, malayo-layo sila medyo gano'n. Ay, katulad nun. Yan. Pero baka malalim-lalim na dun sa part na yun. Kaya, Handa ng tahaki ng bawat kanto ng mundo,
Ang Bamboo Beach Resort ay isa sa mga pinakakilala at pinakamatagal ng establishmento sa isla ng Boracay na patuloy na nagbubukas ng pinto sa mga turista simula pa noong taong 1985. Matatagpuan ito sa perpektong lokasyon na tinatawag ng marami bilang sweet spot sa mismong hangganan ng Station 2 at Station 3. Ang estratehikong pwestong ito ay nagbibigay ng dalawang magkaibang karanasan. Madali at mabilis mong malalakad ang mga maiingay na bar, makukulay na tindahan, at sikat na kainan sa Station 2 tulad ng sikat na The Mall. Ngunit sapat ang layo nito upang makaranas ka ng tahimik, payapa, at nakaka-relax na kapaligiran pagdating sa gabi na karaniwang hatid ng Station 3. Kilalang kilala ang resort na ito sa pagiging budget-friendly at napaka-perpekto para sa malalaking grupo ng magkakaibigan o malalaking pamilya na naghahanap ng sulit na bakasyon. Nag-aalok sila ng napakaraming uri ng kwarto na kumpleto sa modernong pasilidad tulad ng aircon, hot and cold shower, at cable TV, habang buong pagmamalaking pinapanatili ang rustic o traditional na island feel gamit ang mga materyales na kawayan at kahoy sa kanilang arkitektura. Bukod sa komportableng tulugan, ipinagmamalaki rin nila ang kanilang maluwag na beachfront restaurant na madalas maghain ng saganang eat-all-you-can buffet na puno ng mga sariwang seafood at lutong Pilipino. Kapag kumagat na ang dilim, mas nagiging romantiko at masaya ang paligid dahil sa mga tumutugtog na live acoustic band. Dagdag pa rito, mayroon silang dedikadong in-house tour desk upang tulungan at gabayan ang mga bisita sa pag-book ng mga sikat at kapanapanabik na aktibidad sa isla tulad ng island hopping, helmet diving, paddle boarding, at ang hindi dapat palampasin na parasailing tuwing palubog ang araw. Kasama ang kompanyeros, tuloy lang ang lakaran. Kompanyeros, let's go! Iwanan muna ang mga pangamba, sumakampanya sa bagong kabanata. Mga alaalay sabay nating bubuin, bawat sandali at ngiti ay ating susulitin. Kompanyeros, let's go! Yup, 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 yup. Tara na't maglakbay sa ilalim ng araw, tuklasin ang mundong kay gandang magtanaw. Walang limitasyon, buksan ang isipan, bawat sulok ng mundo'y ating pupuntahan. Kasama ang kompanyeros sa bawat biyahe, halika na't sumama sa aking paglalakbay. Let's go! Kahit gaano man kalayo ang marating, mga kompanyeros ko'y kasama sa hangin. Ang vlog na ito'y ating tala-arawan sa pag-ikot ng mundo, kung kayo ang sandigan. Kompanyeros, let's go! Kaya tara na't maglakbay sa ilalim ng araw, tuklasin ang mundong kay gandang magtanaw. Walang limitasyon, buksan ang isipan, bawat sulok ng mundo'y ating pupuntahan. Isang malaking kwento ang naghihintay, kasama ang kompanyero sa paglalakbay. Panyaros, let's go! Hanggang sa muli nating pagkikita sa panibagong vlog, panibagong eksena. Huwag kakalimutang ngumiti at tumuklas, tayo nang maglakbay hanggang sa bukas. Kompanyeros, let's go! Ingay na syudad hanggang Dalampasigan, hahanapin natin ang
oras para magatubili pa. Kasama ang kompanyeros, tayo na't rumampak. Kompanyeros, let's go! Iwanan muna ang nga pangamba. Sumama ka na sa bagong kabanata. Mga alaalay sabay nating buuin. Kasama ang kompanyeros, ngiti ating susulitin. Kompanyeros, let's go! Tara na! Tara na't maglakbay sa ilalim ng araw. Tuklasin ang mundong kay gandang magtanaw. Walang limitasyon, buksan ang isipan. Bawat sulong ng mundo'y ating pupuntahan. Kasama ang kompanyero sa bawat biyahe. Halika na't sumama sa aking paglalakbay. Panyero, tikman ang sarap ng iba't ibang putahe. Mga estranghero'y magiging bagong kumpare. Kukuhanan ng video ang bawat eksena. Karanasang baon, wala nang mas gaganda pa. Kahit minsan ay naliligaw sa daan, kasama ang kompanyeros, tuloy lang ang lakaran. Kompanyeros, let's go! Iwanan muna ang mga pangamba. Sumakampanya sa bagong kabanata. Mga alaalay sabay nating bubuin. Bawat sandali at ngiti ay ating susulitin. Kompanyeros, let's go! Tara na't maglakbay sa ilalim ng araw. Tuklasin ang mundong kay gandang magtanaw. Walang limitasyon, buksan ang isipan. Bawat sulok ng mundo'y ating pupuntahan. Kasama ang kompanyeros sa bawat biyahe. Halika na't sumama sa aking paglalakbay. Let's go, go. Kahit gaano man kalayo ang marating, mga kompanyeros ko'y kasama sa hangin. Ang vlog na ito'y ating tala-arawan sa pag-ikot ng mundo. Kung kayo ang sandigan, kompanyeros, let's go! Kaya tara na't maglakbay sa ilalim ng araw. Tuklasin ang mundong kay gandang magtanaw. Walang limitasyon, buksan ang isipan. Bawat sulok ng mundo'y ating pupuntahan. Isang malaking kwento ang naghihintay, kasama ang kompanyero sa paglalakbay. Panyero, let's go! Hanggang sa muli nating pagkikita sa panibagong vlog, panibagong eksena. Huwag kakalimutang ngumiti at tumuklas. Tayo nang maglakbay hanggang sa bukas. Kompanyeros, let's go! See you on our next travel.